So ayun guys, gagawa tayo ng sanipan nito. Hey, what's up guys? Ngayong araw ay madali lang ang gagawin natin ngayon, pero napakaangas ito kapag nabuo. Habang gumagawa nga pala ako dyan ay meron akong kwento sa inyo kung kailan ako nag-start matuto sa paggawa ng mga ito. To make long story short, nagsimula ang lahat noong grade 7 ako. Of course, marunong na akong gumamit ng mga hand tools kagaya ng martilyo, lagari, tigib, skwala at measuring tape. At sa power tools naman kagaya ng grinder, sander, planer, jigsaw, barina at iba pa. Pero ang una kong natutunan noon ay ang planer. Naalala ko pa nga noon meron kaming project, so gagawa lang kami ng cross or X ata yun. Basta, syempre basic lang sa atin yun. Di nagtagal, lumapit yung classmate kong babae, nagpapatulong sa paggawa ng cross. Syempre pumayag ako, sino ba naman ako para tanggihan sila. Pagkatapos noon ay merong ulit lumapit sa akin, nahihirapan daw siya so ako naman ang gumawa. Syempre no problem sa akin yon. Pagkatapos noon ay dumagdag na naman hanggang umabot ng 5. Uy! At nung matapos na ang lahat ay dinisplay na namin ang mga gawa namin sa gitna. At nung tiningnan ko ang mga gawa namin ay natawa na lang ako. Ay dahil nga po ay mas maganda pa yung gawa ko sa kanila kaysa sa gawa ko. Inisip ko na lang that time ay meron akong improvement. TLE subject nga pala kami dyan, or Technology and Livelihood Education. At nung nag-grade 9 nga kami ay pinapili kami kung anong specialization ang kukunin namin. Ito pala ay nahati sa 4. FCM, Agriculture, Cookery, and ICT. Syempre, yung pinili ko ay FCM, or Furniture and Cabinet Making. Ang project nga namin noon ay upuan na lambat. Hanggang ngayon ay okay pa yung gawa kong upuan. At hanggang ngayon ay gamit-gamit pa namin siya. So ito po siya guys. Ang storya nga po nito guys ay hindi makabaniwala yung teacher at classmate ko na ako po ang gumawa. Since alam niya po na meron kami shop, akala niya siguro yung papa ko po yung gumawa. So natawa na lang ako that time. Dahil alam ko naman sa sarili ko na ako naman ang gumawa. At nung nag-grade 10 nga kami ay pinapili kami kung group or individual. So pinili ko nga pala yung individual. So before kami gumawa ay pinasketch muna ang gagawin naming project. Ang ginawa ko nga pala doon ay soft at hanggang ngayon ay matibay pa at ito po siya. Ang diskarte ko nga po doon ay dinala ko po lahat ng mga materyales na kailangan ko sa paggawa ng sofa. Mula umpisa hanggang natapos ko po yung sofa sa school ko po ginawa. Yun lang naman. Pinatunayan ko lang. Shoutout sa iyo, sir. So dito na pala magtatapos ang storya natin guys. Pero bukang nabitin ako kaya gagawan ko ito ng part 2. At kung nakaabot ka sa video na to ay paki-like and share. At kung hindi ka pa nakafollow sa ating page, baka na. At ito na pala ang final look ng ating gawa. Mabilisang shoutout nga po pala sa inyo guys. So dito na nagtatapos ang video natin guys. So ako nga po pala si Mervin but you can call me Kanoy. See you in my next video. Bye!